Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga nakasubaybay sa YouTube, sa Ladder to Heaven TV o sa lahat nga nagasubaybay sa ato sa Facebook page Ladder to Heaven TV. Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ako anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi Ang akong kinabuhi. iya lamang ni Kristo. Akong kinabuhi. Iyo lamang ang Si Kristo alang kanako, Kristo alam ka na ako. wala labot ang yawa nako. I will not die, I will live I will not die. and I declares will live And declare the works of the Lord. the words of the words of the Lord. I am blessed, I am blessed. I am anointed, I am blessed. I am highly I am favored, anointed. highly favored. healthy and strong. I'm highly favored. Healthy and strong. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. bless me indeed Lord Jesus Christ, bless And me. and enlarge my property, enlarge my enlarge my blessing. enlarge my And enlarge my Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Okay? So nabasa nato og nadunggan nato kaganina yung nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every words that comes out from the mouth of God. Na ang ibig sabihin po, may dalawang realm ang tao. May dalawang realm. Ang isa ay physical realm at ang pangalawa ay spiritual realm. At ang lahat ng realm na yan ay nangangailangan ng pagkain to survive, to sustain. Kaya sinasabi ni Jesus Christ na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, sa tinapay, sa physical na bagay, sa physical na pagkain, ngunit ang tao din ay nabubuhay naman sa salita ng Diyos, sa pulong sa Ginoo, sapagkat ang salita ng Diyos nang siya namang pagkain ng spirit realm. So you cannot separate the word of God from sa atin, from our body, from our life. Bakit di pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos? Sapagkat ito po'y pagkain ng spirit realm ng tao, pagkain ng iyong kaluluwa. At ang physical na pagkain naman ay nagbibigay kalakasan doon sa ating physical na pangangatawan. So kung ano ang kinakain natin sa physical ay din naman ang nagbibigay sa atin ng sustansya. Minsan ang mga pagkain na kinakain natin sa ating physical ay hindi masyado maganda, kaya nagkakaroon tayo ng abnormalities sa ating katawan, nalilito yung ating digestive system pagka yung kinakain natin ay hindi niya kayang i-digest, hindi kayang tunawin, hindi kaya i-distribute ng ating enzymes sa buong nating katawan. Kaya kung kumakain po tayo na nakakasira sa ating katawan, ay magkakasakit po tayo. Gayon din naman sa spirit realm. Pagka kumakain po tayo ng mga hindi magaganda, okay, ay nakakasira din sa atong spiritual na pangangatawan. Ano ba ang mga hindi magagandang pagkain sa physical na katawan? Okay, yung frozen foods, hindi po maganda yan. Yung mga pagkain po na mga may preservatives, hindi po maganda yan. Ang pagkain po ngayon ay purong-puro hinahaluan ng chemicals upang tumatagal. Yung pagkain natin bigas, mayroong fertilizer, mayroong spray, pesticides. Yung mga gulay po natin at saka yung mga pagkain natin karne ay pinapakain po ng feeds na siya naman din pong nagbibigay sa atin ng mga karamdaman. Kung tayo po ay kumakain ng madami niyan at hindi po na ilalabas ng ating katawan by toxifications, yung detoxification process, ay magkakaroon po ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating katawan. Dapat maintindihan po natin na God designed us physically fit, God designed us physically healthy. So kumakain po tayo ng mga healthy na pagkain upang ang katawan po natin ay healthy. Ang tao po ay nagkakaroon ng karunungan, nagkakaroon po siya ng interest doon sa ating pangkalusugan.
Kaya pagka nagkakasakit ang tao, nagiging conscious na sa pagkain. At nagiging marunong, nagiging wise sa mga kinakain niya. Bagamat sa spiritual, hindi masyado na-detect yung spiritual sickness. Ano bang spiritual sickness? Okay, ito isa-isayin natin. Kasi mayroon na kasing ultrasound, mayroong x-ray, mayroong CT scan, at kung ano pa, 'di ba? May chemotherapy, may mga medication sa physical na karamdaman. Pero may mga signs and symptoms na mayroon pong doktor na tumitingin sa atin upang malalaman natin kung anong kondisyon ng ating katawan. Pero ang kondisyon ng espiritual ay hindi masyado binigyang halaga ng tao. Ano ba ang pupwedeng danasin ng tao na spiritual pala siya ay unhealthy? Spiritual unhealthy. Okay, number 1, ay walang ganang mag-pray. Pagka wala pong ganang mag-pray, ay spiritual unhealthy yan. Wala pong gana bumasa ng salita ng Diyos. Pagka wala ka pong ganang magbasa ng salita ng Diyos, spiritual unhealthy yan. Wala ka pong ganang umaten sa mga gawain, spiritual unhealthy yan. So yung mga signs and symptoms na pinapakita ko sa inyo, ito palang mga spiritual unhealthy. Bakit? Anong dahilan? What are the reasons? Kung bakit tayo nagkakasakit spiritual? Kasi hindi tayo kumakain ng wasto. Alam niyo mga kapatid, yung napapakinggan natin, lahat na pumapasok sa ating tainga at pumapasok sa ating mga mata ay pagkain po yan ng spiritual. Doon sa spirit realm, kung ano ang pinapakinggan natin, kung pinapakinggan natin yung chismes, yung gossip, yun po ang pinapakain natin. Kaya yung mga negative po na ating naririnig, yan po ang pinapakain natin sa ating spirit realm, spiritong pangkatawan. At yan po ang kadahilanan kung bakit nagkakasakit, nagkakaroon ng negative mindset, negative feelings, negative ambience. Kasi yung pinapakain natin sa ating espiritu, negative. Kaya maingat po tayo kung anong pinapakinggan, kung ano ang tinitingnan natin. Kaya siya rin ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit sa espiritual. Kung babad ka sa cellphone, hindi ka na masyado dili kaganahan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mong mata, hawyo na. Kung babad ka masyado sa TV, kung anong pinapakinggan mo na kanta, yung worldly song, nako, nakakadulot yan ng UTI sa espiritual. Yun ang mga worldly song. Yung mga hindi magagandang mga palabas sa TV, hindi magagandang mga nakikita natin, tinitingnan natin sa ating mga cellphones, yung mga games na mga ano pa mang mga kinaabalahan nating mga games diyan. Yan po ang nagiging feeds ng ating espiritual. Kaya sinasabi ng Panginoon na iisa lang ang pagkain natin sa espiritual. Iisa lang. Wala nang ibang menu, wala nang ibang recipe, iisa lang ang kaniyang salita. Kaya sinasabi, man shall not live by bread alone, by physical means, by physical na pagkain. Magbubuhay din ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan pong nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual na yung pagkain na ganyan ay ayaw talaga ng ating katawan. Yung salita ng Diyos ayaw ng katawan natin. Kaya kung titingnan natin, pagka tayo po ay magbasa, inaantok tayo. Pagka tayo po ay nanalangin, inaantok tayo. Yung katawan natin ay ayaw doon sa espiritu. Yung espiritu naman natin ay ayaw doon sa mga kinakain ng ating laman. Kaya nagkakaroon po ng tunggalian yung laman at saka yung espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo na may dalawang kapangyarihan sa akin. Yung kapangyarihan ng laman at saka yung kapangyarihan ng espiritual. Na kung kanino
Kung ano ang binigyan mo ng halaga, yan ang mananalo. Kung ano ang binigyan mo ng pansin, yan po ang lalakas. Sapagkat kung anong pinapakain mo, kung anong ginaatiman nato, maoto'y malig-on. So kung ginaatiman nato ato ang lawas physically, wala nato ginaatiman ang atong spiritual na lawas, manghitabo mo luya ta spiritually, lig-on ta physically. Pero kung ato ang ginabantay, gina balance, kinahanglan ta mo kaon spiritual. Nganuman. Okay. Nganong kinahanglan ta mo kaon spiritual para ang atong espiritu mabuhi og kanang espiritu nato mabuhi, mao nay maghatag kanato og kadasig nga atong sundon ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tanawa ang tao nga walay pasabasag Bible, ang tao nga walay ampo-ampo, ang tao nga wala si panaon sa Ginoo, sayon lang kayo siya paghimo og sala. Nganuman, patay naman iyang espiritu, so wala nay mo badlong. Pero pagka naa kay espiritu, na Spirit of God, ginapakaon nimo ang imuhang espiritu sa pulong sa Ginoo. Pag mag-commit kag sala, pag makahimo kag sala, naay magkanbiktar, naay moingon, oy ayaw na. Naay moingon nga, oops, murag di na mao. Why? Because those convictions ay dili gikan sa tuwa. Those convictions gikan sa pulong sa Ginoo. Muna ingon sa Psalms 119 verse 105, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. O sinabi ni David sa 119 verse 11, I will hide your words in my heart so that I cannot sin against God. So mga kapatid, alam nyo, maaaring ang tao ay walang pakialam sa spiritual na bagay. Pero tayo po ay pinapangaralan parati natin na kailangan natin bigyang halaga yung espiritual na bagay sapagkat tayo'y mamamatay. Pagka po hindi tayo kumakain ng physical na pagkain, yung katawan po natin mamamatay. Gayon din naman sa espiritual na kalagayan. Pag di po natin pinapakain ang ating spiritual na katawan, yung spiritual natin, ay mamamatay din ito. So pagka namatay yung spiritual natin, kinig kayo, tapos namatay din tayo sa physical. So ilan na kamatayan na nadaanan mo? 2. Okay? So ibig sabihin, isang bisis ka lang ipinanganak. Pagka isang bisis ipinanganak ang tao, 2 bisis siya mamamatay. Mamatay spiritual, mamatay physical. Subalit pagka ang tao ay 2 bisis ipinanganak, at that is called born again, 2 bisis ipinanganak, ay 1 bisis lang siya mamamatay, yung physical. Okay. Kung wala po tayong pagpapahalaga sa espiritual na kalagayan natin, pag namatay po tayo, wala po tayong patutunguhan na kaharian ng Diyos. Iisa lang po patutunguhan ng tao, patay yung espiritu, dagat-dagatang apoy. Kaya yung physical po ay dito natin mabibenefits yung physical na pagkain. So mukaon tag mga sudan, mga lami nga sudan, mga healthy nga pagkaon, lig-on ang atong physical. Pero misan pag unsa nato kalig-on, because ang atong kinabuhi mo buora, bisan pag mag-amping kasi mong pagkaon, matiguang yun ka, muabot yun ang panahon nga mamatay ta. Amen. Hallelujah. Oh. Pag mamatay ta, diha na karon ang espiritual na to ma-appreciate. Kay inig kamatay na to nga ang atong espiritu lig-on, ang atong espiritu na ay panahon sa Ginoo, ang atong espiritu nagdakaon og pulong sa Ginoo. Inig kamatay nato na atay assurance. Amen. Ingon si Jesus Christ, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything in my name.
You can ask anything in my name, and it shall be given to you. Hallelujah. Are you listening? Bless the Lord. Are you listening? Amen. Naaba mo'y nakatunan. So, unsay angay natong buhaton? Ingon nga pugso nato kung masakit ta, di ba? Kung masakit ta, pugso nato kaon ang atong lawas pisikal para maligon ta. Di ba? Kung masakit ta, ingon ta sa doktor nga kaon ani. Unya ingnon ta sa atong nanay, pugson ta sa atong nanay. Kaon, sa imong gusto, royal, itlog, biskwit, di ba? Sa imong gusto, lechon manok, hindi ka ganahan mo kaon. Di ba? Kana bitang pong masakit na gani, grabe, terminal na ang sakit. Mingon ang doktor nga, isa na lang kakasimana, kaon na lang kabisag unsa, dili ta nang kabawalan. Kaon og pinakaganahan nimo nga pagkaon kay mamatay na kasunod semana. Di naman pud kaganahan mo kaon. Ganahan pa ba mo kaon ang taong o ingnon nakamamatay na kasunod semana? Dili na. So unsa may angay natong buhaton? Mag-amping ta sa tong pagkaon, mag-amping pud ta sa tong pagkaon sa spirit. Libak, tabi, daot, salida nga dili maayo, games, ML, COC, sa pamanang mga games din ha, nga dili makahatag og spiritual strength. Tanggalo na nato na kay ang tawag ana mga junk foods sa spirit. Isa lang man. Unya, touchscreen pa jud ng pulong sa Ginoo. Nganong touchscreen dili man na siya mapakli pag di nimo paklion sa imong kamot. Di ba? Kung mangita mo touchscreen na tinuod ka ni. Di ba? Unsaon man ni pagbalhin nimo og pages, pag dili nimo tandugon sa imong kamot. So touchscreen siya. Nakasabot ha? Amen. Unya dako pa jud kayo ni siya. Dako. Barato ra kayo. Da pila ra ning Bible? 1,000 plus. Dugay pa gyud madaot. Ang cellphone tag 11,000. Dali ra madaot. Ay pastoran na cellphone na daot na. Yeah. So, saya nga natong buhaton. Tagaan na tog panahon ang pulong sa Ginoo. Suguon na to atong kaugalingon. Sugo ara inyong kaugalingon. Sige, everybody, sabihin mo. Tagaig panahon ang pulong sa Ginoo. Tagaig panahon ang pulong sa Ginoo. Ha? Tagaan na tog panahon na. Nganong tagaan na tog panahon? Na inig-abot na to gikagbalay unsay atong tan-awon? Mga hipuson. Lutuonon, 'di ba? Pamahaw pa lang daan. Namahon na ka. Una-una na pugag paniudto. Naniudto na ka. Una-una na pugag panihapon. Pagka panihapon nimo, wala pa kay ka natulog. Maguna-una na ka kung sa imong kaunon pagkabuntag. 'Di ba? Obsessed kay ta sa physical. Pero nganong dili obsessed sa spiritual? Nganong dili ta nagabutang og menu? Unsa kay akong basahon asa ko magbasa karong gabi una, mo ni akong gibasa ugma, unsa na pud akong basahon ugma. Say ako nakatunan ani. Say ako nakatunan sa pulong sa Ginoo. Sige tag basaan ng mga quotes. Di ba? Nya ato dayong i-share nya, like dayon ta. Daghan kay binemo, daghan kay social media Christian. Memorize ang mga quotes. Pero hiwi lang gyapon ang kinabuhi nila tubangan sa Ginoo. Amen. Paminaw mo ha. Kanang mga sayings and quotes din na sa cellphone, sa Facebook. That is the product of the good man, but not divine. Ha? Dili na divine. Pulong sa Ginoo, basaha. Pulong sa Ginoo i-share. Ako naga-share man kog mga notes, naga-share man kog mga quotes. Pero ayaw dito ka permente. Ayaw dito ka permente. Sa pulong ka sa Ginoo. Kay mo na pagkaon sa tong kalag, mo na pagkaon sa tong espiritu. Okay? Intindihan yung dalawang realm ng tao. Yung physical at saka yung spiritual. So ngayon tatanungin ko kayo,
Sa dalawang realm na yan, saan ang mas pinapahalagahan natin? I'll be honest. Kayong dyan sa YouTube na nakasubaybay. Saan? Sa dalawang realm ng tao. Yung physical at saka yung spiritual realm. Saan realm pinapahalaga ng tao na lubos? Kayo, tatanungin ko kayo sa virtual. Just ask yourself, tanungin mo sarili mo, ano bang pinapahalagahan ko? Dami nating pinagkakaabalahan. Pero wala naman siyang koneksyon doon sa spiritual. Okay? We are labored, naghagot na pag-ayo para mabuhi, para makasurvive, para muangat sa buhay, para muuswag, para muasenso. Everything is good. Napakagandang bagay na tingnan natin na yayaman tayo. Ang lahat ng pangangailangan natin ay makamit natin. Kasi yan po ang kalooban ng Diyos. And sinasabi niya, I have come that you may have life and have it abundantly. Pero hindi ibig sabihin isang realm lang dapat. Dalawang realm dapat sa iisang tao ang mangyayaring prosperity. Prosperity, kaya sinasabi ng Juan, sinasabi ni Apostol John doon sa mga churches, sinasabi niya, Beloved, I pray that you will prosper. That you will prosper in all things, as well as your spirit prosper. Na kayo'y pagpapalain sa lahat ng bagay, kagaya ng pagpapala ng yung espiritual na kalagayan. Na ibig sabihin, nais ng Panginoon, tayo po ay palaguin, tayo po ay pagpalain, pero hindi po nagiging huli yung espiritual na pagpapala. Sapagkat kung ikay pinagpapala ng material na bagay, ngunit wala ka pong espiritual na pagpapala, ay ang pagpapala mo hindi galing sa Panginoon. Pagpapala mo galing sa iyong lakas. Sapagkat ang Panginoon po, pag siya nagpapala, hindi ka po niya iaalis sa kanyang nais, sa kanyang will, sa kanyang kalooban, pag siya nagpapala sa atin. Kaya binibigyan tayo ng mga pagsubukan sa buhay, upang tayo'y magising na kailangan pala nating paghandaan ang espiritual na kalagayan natin, sapagkat maikli lang po ang ating buhay. Maikli lang ang ating buhay. Sabihin natin, maikli lang ang aking buhay. Hindi tayo aabot ng 100 at kalahating taon. Di ba? 100 ng edad nimo. 100 years ug 6 months. Ya, maabot pa bata na. Kisa may gusto maabot siya 100. Tanawan ng mga niabot nag 100, luoy kayo. O ibutan na lang nato 200 imong edad. Kinsa man gusto maabot og 200 ilang edad. Nya paspas kayo mo dagan ang panahon ngayon. Kabalo ba mo nga kung paspas ang pagdagan sa panahon, paspas pod ang atong edad. O kung paspas ang atong edad, paspas pod tagkatiguang. O kung paspas pod tagkatiguang, dali ra ta mamatay. Amen? Hallelujah. So life is so short. Short pala. Enjoy your life. No. Life is so short. Use it wisely. Amen? So, maikli ang ating buhay. Enjoy your life. Saan ka na-enjoy ngayon? Lalong iikli buhay mo. Enjoy your life. Nakita mo yung mga vloggers na nagagawa ng content sa mga pagkain. Daming namamatay. Antakin mo naman isang ulo ng litsong baboy, ubusin mo lahat yan. Di ba? Hindi nga natin maubos isang litsong manok. Ikaw, Dingdong, nakaubos ka na ba ng isang litsong manok buo? Maubos mo ba yan? Hindi mo kaya, Pastor. Hindi mo kaya, oy. Kanang isa gani kabuk bangus nga 1/4 kilo, maglisod na gani taghurot ana, labi na og daghan og bukog. Yeah. Nga, di ba? Kundi patay og dali.
Ngayon, karon tanaw na to. Asa dapit na tagitagan nato pagtagad kayo? Spiritual o physical? Physical. Yeah? Ilang bisis lang ka kumakain sa spiritual. Hindi man ka di ba? Dapat everyday nagbasa tag Bible, munang naatay midweek, naatay virtual worship pagkain ani para mawarningan ta, madasig ta, masultihan ta nga kinanglan dahil po na ako ang Ginoo, kinanglan po dahil ako tagag panahon ang Ginoo. Kano sa man ta mo hatag panahon sa Ginoo kanang wala natay panahon. Baka may isang sayings na ganito kailangan nating magkugi para sa ato ang kaugmaon, di ba? Kailangan nato nga maning kamot para sa atong kaugmaon. Wala jud ay problema. Importante gyud na maning kamot ka para sa imong kaugmaon. Pero magunsa man na imong kaugmaon kung di na ka maugmaan. Amen? Si tata, dilin na lang matulog, magsigig overtime, wala na panahon mag-prayer, wala na panahon magbasag Bible, kay para sa kaugmaon. Unsaon na lang na imong kaugmaon kung di na ka maugmaan. Di ba? Kaya ang sinasabi doon sa awit 127. Awit 127. Sinasabi doon na kawang lamang ang paghago sa tao, ang pagmatag sayo, ang pagpamamulaw. Ang pagmatag sayo, early, di ba? Matatag sayo, kay mo trabaho, layo atong trabaho. Magpulaw, mag-overtime. Kawang lang yun ang Biblia, kawang. Nga naman. Kinsa imong gihaguan, ana? Kinsa imong gitaganan, ana? Pag-abot sa panahon, wala ka kahibalo. Ingon si Solomon, kakawangan lang ang tanan. Ako naghago kog maayo, nagtigong kog salapi. Pagkahuman inig mamatay nako, lahin na ang mugasto. Wala gani ko kabalo kung unsaon na sa nagsunod nako. So kakawangan lang ang tanan sa mara ko sa naggukudog hangin. Munang manghitabo sa tao nga walay panahon sa pulong sa Ginoo, walay panahon sa espiritual. Pag-abot sa panahon mamatay ta. Ang ato karong ato bangon ang judgment sa Ginoo. Ug kung ang atong kinabuhi walay pulong sa Ginoo, kay balo ba mo? Basahin niyo ha. Basahin niyo John chapter 15 verse 3. Sulat ninyo, basahin ninyo. Nakasulat doon, you are cleansed by the word that I have spoken unto you. You are cleansed by the word that I have spoken. Kayo'y nalinis na sa pamamagitan ng aking salita. At kung ang salita ng Panginoon ay siyang pinapakain natin sa ating kaluluwa, malilinis po ang ating kaluluwa, malilinis ang ating puso, malilinis ang ating espiritu at pagkatao, at tayo po ay magkakaroon ng karunungan to discern, ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa Panginoon? Ito bang ginawa ko ay nakakatulong sa aking espiritual na katayuan? At kung aharap ako sa hukuman ng Diyos, anong hatol sa akin ng Panginoon? Isipin mo mga kapatid, kayo na nakikinig at nanonood sa YouTube. Kung sakaling darating ang pagkakataon na tayo po ay mawalan ng buhay, saan po tayo patungo? Dalawa lang po pwede nating papuntahan. Kaya may isang awit, saan ka patungo? Langit o imperno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas, wag mo nang ipagpabukas ngayon. Pray, Lord, patawarin mo ako. Bigyan mo po ako ng pag-ibig sa iyong salita. Wag mong hintayin ang bukas. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan mo ay nasa Diyos lamang. Amen? So think of it 100 times. Saan? Ano ang binibigyan mo ng higit na mahalaga? Yung physical na realm o yung spiritual na realm? Naway, meron kang maintindihan sa gabing ito.
Let us pray. Father God, I pray dos lahat, Panginoon, na nakikinig, sumusubaybay sa aming virtual worship at saka dito sa YouTube at saka sa Facebook page. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Dalangin ko po na ang espiritual na katayuan, kalagayan namin ay lalago. Bigyan mo po kami ng pag-ibig sa iyong salita. Create in us a clean heart, Lord. Bigay mo po sa amin ang karunungan sa iyong salita at maintindihan namin ang kahalagahan ng buhay. Kahalagahan po ng espiritual na bagay na higit pa po sa physical na kalagayan. Maikli lang pong buhay namin, Panginoon. Lord, teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Paalaala mo sa amin ang aming buhay ay maikli lamang. At kailangan po namin, Panginoon, yung salita mo na magiging gabay sa aming buhay. Magiging ilaw sa aming landas. Panginoon, dalhin mo kami doon sa iyong kabanal-banalang trono, kabanal-banalang templo upang aming masilayan ang iyong kaluwalhatian at maintindihan namin na meron palang mas higit pa kaysa kayamanan ng mundong ito. Sinasabi mo sa iyong salita, what profit a man if he gain the whole world, lost his own soul? Naway, Panginoon, ay ipaliwanag mo sa mga kapatid kong ito at sa mga nanonood sa YouTube, nanonood sa Facebook page, na mas higit na mahalaga ang espiritual na katangian, espiritual na bagay kaysa physical, na siya naman nais naming pinipilit naming makamtan yung mga bagay na physical na nagpapaligaya sa aming physical na katangian. Subalit meron palang mas mahalaga pa kaysa physical na katangian, yung spiritual na siyan aming babaunin pagdating sa panahon na kami haharap sa iyong hukuman. Father God, I pray na hindi masasayang lahat ng pagkakataon at ang pagkakataong ito na magiging rima po sa aming buhay ang iyong salita. I declare the grace of blessing, Father God, in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. At kung kayo po dyan sa YouTube na nakikinig, nanonood, kung sakaling man po kayo pinagpapala po ng aming programa, Ladder to Heaven TV, at kung meron po kayong natutunan, you can share this video, like and share, then subscribe para po updated po kayo sa iba pang mga pagtuturo po sa banal na salita. Nais po namin na maibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos na purong-puro, na wala pong sugar-coated. Salamat po at ibahagi nyo sa iyong pamilya ang bidyong ito. God bless you.